kita tinulungan para lang balik ka rin ako. Baka nakakalimutan mo kung sino ka at kung sino binabangga mo. Kaya bang... Agad binati ni Felicia si Justine sa pagkapanalo niya na nagpasalamat naman ang binata sa pagpunta niya na agad sinaad ng dalaga na andoon lang siya para sa kanya na si Justin lang naman ang palaging may inaasikaso na hindi man lang nag-aalala ang binata sa kanya. Sabay tinanong niya kung saan niya itatago yung gold cup niya nang alam ng dalaga ay hindi pa rin okay si Rafael at si Justine pero giniit ng binata na okay na silang magama. Sabay kinumusta din niya si Felicia at daddy niya. Agad sinaad ng dalaga na mas napapadalas na ang pagkikita nila pero nagpupursigi ang mami niya sa divorce nila na kahit mahal niya sila pareho. Dahil dito ay niyaya siya ni Justine pero sinaad niyang naka-oo na siya sa iba, sabay umalis na ito. Habang naglalakad naman si Moises ay nakabuntot si Maxine kaya tinanong ng binata kung sinusundan siya ni Maxine. Agad namang sinaad ng dalaga na baka kung ano na namang gagawin niya, sabay tinanong niya kung anong balak ng binata kaya agad niyang sinabi na mas mabuting hindi niya alam. Agad tinanong ni Maxine kung alam nila Mang Estong ang mga plano niya na kailangan niyang tandaan na may pamilya siya na paano sila kung mapapahamak siya. Habang nang mag-speech naman si Rafael ay nangako siya na maglilingkod siya ng tapat sa taong bayan na hindi lang niya pakikinggan ang kanilang mga hinaing kundi aaksyonan din niya kaya nagpalakpakan ang mga tao at giniit niyang pag-asa para sa bawat isa para sa bayan na yun ang sagrado niyang pangako. Habang nainis naman si Mercedes ng todo ang ngiti at palakpak ni Divine kay Rafael. Pagkatapos ng kampanya ay diretsahang sinita ni Divine si Mercedes kung papaano siya nagsalita sa harap ng mga tao kaya pabulong na sinabihan ni Randy si Vincent na kumukulo na naman ang dugo ni Divine kaya sinita siya ni Vincent dahil ang dumi niyang mag-isip. Sabay tinanong niya kung sa tingin ba ni Randy ay merong relasyon sila Rafael at Divine lalo't siya ang laging kasama ni Governor kaya tumawa si Randy at giniit niyang marunong na ding makimarites si Vincent. Habang nakabantay naman si Maxine nang manalangin si Moises at pagkatapos nito ay sinaad ng binata na okay na siya dahil humingi na siya ng proteksyon kay Bossing na napangiti naman si Maxine at sinaad niyang kaya pala ang lakas ng loob ng binata dahil may respect siyang Bossing. Tinanong ng dalaga kung alam nila Mang Estong at Grace ang mga ginagawa niya, lalo't napakadelikado yung papasukin niya. Pinaliwanag naman ni Moises na ang inaalala niya ay baka madamay ang mga mahal niya sa buhay, pati sila Maxine, Maki at Calvin, pero kahit ilang beses niyang pinag-isipan ay ayaw siyang patahimikin ng konsensya niya. Habang binati naman ni Jaime si Rafael, na maganda ang trajectory ng kampanya niya at consistent ang rating niya sa survey pero hindi ibig sabihin ay pwede na siyang magpabaya na dapat ay mapataas pa nila yung rating niya. Sabay pinaalalahanan pa niya si Rafael na hindi lang sa eleksyon siya may kalaban. Nang pauwi na si Moises ay agad niyang tinawagan si Aling Nadia para sabihin may kailangan siyang malaman kaya sinaad niyang pupuntahan niya si Aling Nadia sa bahay nila kaya sinabihan siyang mag-iingat ito. Pagkatapos naman silang mag-usap ay si Rafael naman ang tumatawag kay Moises na nagdalawang isip pa kung sasagutin niya pero no choice ang binata kaya sinagot niya ito. Tinawagan siya ni Rafael para makipagkita ang binata sa kanya at ipapamukha niya na pagkatapos niyang tulungan maging ang pamilya niya ay babanggain na siya ni Moises na walang ibang paraan si Rafael kundi suhulan ang binata para tumigil na ito. Dahil sa mga gamot ni Mang Estong na nagkukulang na at wala na silang pera na ito kaya ang magiging dahilan ni Moises na tanggapin na ang suhol ni Rafael. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.